Magandang hapon po sa inyong lahat at pasensya na po at nakahawak ako sa bakulo kasi medyo mahina na yung isang tuhod ko. At palagay ko baka may scandalize ang ibang mga liturgists dahil ito pong bakulong ito madalas ay sa simbahan lamang ginagamit. Pero ang totoong function nito, ito po yung tungkod o baston ng pastol. Ginagamit po ito lalo na kapag nahulog sa gilid ng bangin ang mga maliliit na tupa. Ito'y magsisilbing kalawit para sila ay mailigtas. Marami po tayong kababayan na nahulog sa bangin ng katiwalian. Pwede pa po silang magsisi. At sa kalawit na ito, kung kailangan nila ng proteksyon ng simbahan, ang mga gustong magsabi ng totoo, pero yung totoo lamang, bubuksan po namin ang mga simbahan bilang sanctuary sa mga malakas ang loob na magsabi ng totoo. Ano po? Dahil ito po ay bakulo, pwede rin po siyang panghampas sa mga asong gubat at mga buwaya. Mga buwayang lumulustay sa pera ng taong bayan. Ano po? Binanggit po sa akin, oo naman. Po. Kanina po, maaga kaming nagmarcha mula sa San Roque Cathedral, ang buong contingency galing sa Diocese of Caloocan. Shout out, Diocese of Caloocan. Nagmarcha po sila mula po sa San Roque Cathedral hanggang doon sa monumento. At bawat isa'y may hawak na mensahe. Po. Sabi po ni Bishop Colin, ay pagbasa ako ng isang mensahe sa ngalan po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mag-formal po muna tayo ng kaunti. Linggo po ngayon, ang ganda po ng timing ng ating mga pagbasa sa ating misa kanina. Ang ganda po ng timing sa malaking krisis na panlipunan na kinakaharap natin sa kasalukuyan bilang isang bayan. Sabi po ng Ebanghelyo, ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaki. At binalaan ng propetang si Amos ang mga taong nagsasamantala at walang pakundangan sa pagdurusang dulot ng kanilang tiwaling mga gawain sa mga mahihirap habang kunwari palasimba at makadiyos. Para bang diretsyo ang tugon ng salita ng Diyos para sa ating sitwasyon ngayon. Kanina po, kinilabutan talaga ako nang marinig ko ang huling linya ng propeta Amos. Ang Panginoon daw ay sumilip mula sa langit at nang makita ang korupsyon, ang katiwalian sa kanyang bayan, na sabi niya, hindi ko na mapapatawad ang masasamang gawa na mga ito. Sana wala pa sa ganyang yugto ang pakiramdam ng ating Panginoon. Pero alam ko, pagod na tayo sa katiwalian. Kaya ang dami nagpa-viral dun sa video ng birthday ng pamangkin kong si Cara David. Ay itong mga taga-Caloocan, may ginawang isang poster. Cara David, happy birthday. Wish mo, wish ko, ang sabi nila. Ang tawag ko dyan ay panaghoy. Minsan parang gusto na nating maghinagpis. Okay lang. Sa Biblia marami hong panaghoy. Hindi naman kailangan puro matatamis na salita lang ang ating bigkasin sa pananampalataya.
yung ating saloobin, yung ating damdamin, ipahayag po natin. Kaya't napapanahon ngayong hapon na tayo'y nagtitipon dito sa EDSA People Power Monument para manalangin, para magpahayag at ipanawagan ang katapatan at pananagutan sa mga binigyan ng tiwala. Ang salita ng Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng tapang at linaw na ang ating pananampalataya ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng ating bayan. Mga minamahal naming mga kapatid, mga parokya, mga BEC, mga kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, mga laiko, mga charismatic communities na naririto, mga kilusan ng mga kabataan, mga Catholic schools at iba pang mga eskwelahan, mga kapatid naming mga Kristiyano mula sa iba't ibang mga denominasyon, ecumenical po tayo ngayon. At hindi lang ecumenical, interfaith tayo. Dahil kasama rin natin ang mga kapanalig mula sa iba't ibang mga pananampalataya, mga taga-civil society at lahat ng taong may mabuting kalooban. Magandang hapon po. Salamat sa pagtugon ninyo sa aming panawagan na makiisa tayo sa payapang pagtitipon na tinagurian nating Trillion Peso March, araw ng panalangin at pananagutan dito sa EDSA People Power Monument ngayong araw ng Linggo, September 21, paggunita sa madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Salamat sa Diyos at ang lugar na ito ay naging simbolo dahil tumungo dito ang milyon-milyong mga Pilipino noong Pebrero 1986. Kanina ho hinihintay ko yung kantang Handog ng Pilipino sa Mundo, mapayapang paraang pagbabago. Balita ko po, may pambabato nang nangyayari doon sa may Luneta. Pero iilan lang naman yon. Tayo ang nakararami. Tayo ang naghahangad ng tunay at malalimang pagbabago, pero sa mapayapang paraan. Mga kapatid, hindi po ito politika. Isa itong moral na paninindigan. Isang pagkilos ng pananampalataya at pagkakaisa laban sa kultura ng katiwalian na patuloy na nagnanakaw sa dangal ng tao, nagpapalubog sa mga mahihirap at sumisira sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayon po, sumabay din sa atin ang maraming mga diocese at parokya sa buong Pilipinas na nawagan po ko kung hindi man sila makarating dito sa Metro Manila, makiisa man lang sila sa pamamagitan ng mga prayer rally na inorganize ng kani-kanilang mga diocese, parishes, Catholic schools, faith-based at mga civic groups. Hinihikayat po naming magkaroon ng ganitong sustained na pagkilos sa buong bansa. Tanda ng ating pagkakaisa sa araw na ito ng mapayapang paninindigan. Pero mga kapatid, dapat po tayong maging mapagbantay laban sa mga oportunista na gustong magtaguyod ng kanilang sariling agenda o baka may sariling mga interes. Mag-iingat po tayo. Pero paalala rin natin sa lahat, ang pananagutan ay dapat idaan sa tamang proseso ng batas at konstitusyon. Tatandaan po ng gobyernong ito ngayon, sila'y nanalo sa bisa ng konstitusyon na nagpabagsak sa dictatorship noong 1986. Kaya mahalagang i-preserve ang natamo nating demokrasya. Ang mga panawagan po naming konkretong hakbang, una, maging mapagbantay at magsalita. Huwag hahayaang patayin ng kawalang pakialam ang ating damdamin laban sa mali. Pangalawa,
Tanggihan po natin ang patronage politics, ang culture ng ayuda, at ang political dynasties. Mag-demand po tayo ng integridad sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Pangatlo, maging tapat sa araw-araw. Huwag niyong kakalimutan, ang integridad, nagsisimula yan sa pamilya, sa classroom, sa trabaho, sa barangay, sa ating mga pamayanan. Number 4, magtayo tayo ng mga communities of truth. Magbahagi ng verified information. Labanan ng mga trolls. Mga kabataan, be present in the digital space. Labanan ng mga kasinungalingan. Number 5, makiisa sa mga civic at parish initiatives. Sumama sa mga pagkilos for good governance, ecological justice, at social renewal. Number 6, suportahan ang independent probe, malayang investigasyon. Inihiling po namin sa Presidente na gawin niyang prioridad ang isang House Bill para magkaroon ng totoong ngipin ang komisyon na gagawa ng investigasyon, lalo na sa maanumalyang flood control projects, the ghost projects, at mga budget insertions. Number 7, humingi ng hustisya, hindi impunity. Itulak ang pagsasampa ng kaso laban sa mga magnanakaw ng pondo ng bayan. Number 8, makinig mga pari at relihiyoso. Ang accountability at transparency ay dapat gawin din natin sa ating mga simbahan, sa ating mga diocese, sa ating mga parokya, maging mabuting halimbawa. Number 9, matuto naman tayong mamuhay ng simple. Tanggihan ng luho, paalala sa mga leader ng gobyerno, sa mga leader ng negosyo, at mga leader simbahan, mamuhay ng may malasakit at pakikiisa sa mga mahihirap. Mga kapatid, ang katiwalian, hindi lang yan tungkol sa perang ninakaw. Ito'y tungkol sa kinabukasang ninanakaw hanggang ngayon. Mga tahanang laging binabaha, kalikasang sinisira, at mga oportunidad na nasasayang para sa mga anak natin. Kaya nananawagan kami sa mga mamambabatas, huwag nating gawing lungga ng magnanakaw ang Senado at Kongreso. Nananawagan kami sa mga oversight bodies, mga taga-usig, bilis-bilisan naman ninyo ang investigasyon at papanagutin ang dapat managot. Ang taong bayan ay naghahanap ng konkretong solusyon, hindi mga hungkag na salita, hindi mga grandstanding, hindi mga palabas na politika, hindi yung walang katapusang delaying tactics. Tama na, sobra na. Ikulong na. Huwag na nating hahayaang mamatay na lang ang usaping ito. Alam po ninyo, maraming beses na nagkaroon ng mga iskandalo ng katiwalian, pero namamatay lang. At sa bandang huli ay nabibinbin lang ng mga political accommodations at compromises. Huling mensahe para sa mga yumaman sa panlilinlang at sa pandarambong sa pondo ng bayan. Inuulit namin ang panawagan ng Panginoong Hesus kay Zaccheo, bumaba ka riyan. May panahon pa para magbalik loob. It is never too late to be converted. Isoli ninyo ang hindi inyo.
Hindi nyo ba yan natutunan sa values ninyo, sa good manners and right conduct? Huwag mong ibubulsa ang hindi iyo. Sa kindergarten lang yan. Mga kapatid, walang tunay na kapayapaan kung walang katarungan. At hindi tayo magkakaroon ng katarungan kung walang pagsisisi. Huwag tayong sumagot ng karahasan o pananahimik o pagwawalang bahala. Sasagutin natin ito ng pananampalataya, ng lakas ng loob, ng pagkakaisa. Manindigan ho tayo para sa katotohanan, para sa katarungan, para sa pagbabago. Maging maamo tayong parang mga kalapati, wika ng Panginoon, pero maging matalino din tayong parang mga ahas. Dahil tandaan ninyo, ang mga kurakot, matatalino din yan. Sama-sama ho tayong bumuo ng isang bansang tapat, makatarungan, at tunay na makatao. Ako po si Pablo Virgilio Cardinal David, Obispo ng Caloocan, Presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines.